Kamusta mga tropa? Welcome to my channel. Ipakita ko nga pala sa inyo yung Bajaj RE namin after 1 year. Hindi namin to pinanglolong drive, pang hatid sundo lang sa school, pambili-bili lang dito sa lugar namin. Sobrang convenient niya at tipid sa gas. Sa loob ng 1 year namin, wala naman kaming naging issue sa aming Bajaj RE, kundi yung nadiskarga lang yung battery dahil may nakalimutan kaming i-off na ilaw sa bandang likuran. 1 year na tong bukyo namin, pero so far okay na okay pa rin naman, madali pa rin siyang i-start. Smooth yung cambio niya, mas madali nga siya nung nagagamit na namin palagi. Ang naitatakbo pa lang nito is 2,897 kilometers. So, pang dito lang talaga siya. Ito lang yung mga napansin ko dahil na rin siguro sa weather dito sa amin sa Cavite. Ayan, medyo nag-aamag na yung trapal niya. Hindi ko alam kung paano yung panlinis dito Pagka nagkaroon kami ng budget mapalitan namin tong trapal na to sa mas magandang bubong. May nakita kami sa Facebook na nagko-customize ng bubong at pintuan ng Bajaj RE. Hopefully kapag nagkaroon kami ng enough budget, sana mapapalitan namin yung trapal. Kasi nga ito, inaamag na siya. At tingin ko hindi rin siya masyadong tatagal dahil nga dun sa material niya, eventually kailangan na rin talaga siyang palitan. Wala naman kaming naging issue sa aming bukyo at lagi pa rin namin siyang regularly pinapa-maintenance sa kasa, sa kay Serbico, kasama yung change oil, PMS. Kahit na meron siyang manual hand starting, hindi pa rin namin siya ginagamit kasi click start pa rin naman siya. Basta ikikip lang talaga namin na lagi siya dapat i-maintain sa kasa para lagi siyang ma-check at laging nasa good condition. Sobrang satisfied naman kami sa performance ng aming Bajaj RE. Nakakatipid kami sa gasolina. Mahal din kasi mag-commute dito sa lugar namin. Kaya naman napakalaking tulong to sa panghatid sundo at pambili-bili namin ng grocery. Sa rehistro nga pala, parang 4 wheels din yung Bajaj RE. Kapag bago siyang release na unit, yung first 3 years niya ay hindi mo siya i-renew. Then after ng 3 years ng bukyo mo, yun yung first time na i-renew mo siya sa LTO. Then after that, every year mo na siya i-renew. Same ng 4 wheels. Hindi katulad ng motor Yung motor kasi every year sa pagkakaalam ko Sa gas naman, unleaded, premium 95 octane yung recommendable ikakarga natin sa ating bukyo. Kapag sa Shell ako nagpapakarga, usually nasa 350 to 400 pesos ang full tank ng ating Bajaj RE. So kapag dun sa mas mga murang gasoline station, baka mas mababa pa. Pagdating naman sa arangkada, ang top speed ko sa bukyo siguro nasa 70 to 80 Pero kailangan niya ng buwelo para ma-reach mo yung 70 to 80. Kailangan ng mahabang kalsada. Kung nasa traffic na lugar ka, asahan mo nasa 40 to 50 hanggang max 60 siguro. So kailangan niya ng buwelo. Pagdating naman sa akyatan, pag mga matatarik na daan, kaya naman ng bukyo 1 to 2 lang yung gears mo. Mabagal siya pero kayang-kaya kanyang buhatin kahit na puno yung pasahero mo at may mga dala ka pa. Kayang-kayang umangat ng Bajaj RE pero hindi ganun kabilis, pero umaangat siya sa mga tarik na daan. So ayan guys, ang aking quick feedback and review sa Bajaj RE. After 1 year ko siyang ginagamit. Approved and recommendable naman siya. Nagawa naman niya yung purpose niya. Kaya kami nagbukyo is panghatid sundo dito sa school, pambili-bili sa grocery, at makatipid sa gas at hindi na mag-commute. Basta guys, syempre dapat kasama pa rin yung pag-aalaga natin sa ating bukyo. Dapat properly maintained siya sa kasa or sa tiwala niyong mekaniko para masigurado nating good condition lagi siya. Lalo na kapag gusto siyang ibiyahe sa malalayo. So hanggang dito na lang guys. If you have some comments or suggestion, just leave it at the comment section. And don't forget to subscribe to my channel. Hanggang sa muli mga tropa, ride safe.